Graduating ka na ba this 2026? Ito ang totoo. Hindi lahat ng kurso ay may trabaho. Kaya ito, top 10 courses na may demand, may opportunity, at may future sa Pilipinas ngayong 2026. Okay, so let's start sa top 10 na in demand ngayong 2026. Bachelor of Science in Education. Either secondary education or elementary education, basta education. Kung gusto mo ng stable na trabaho, ito yun. BS Education. In demand ito ngayon sa ating Department of Education. At hindi lang sa government schools, meron ding mga private schools na nangangailangan ng mga teachers ngayon. Pwede ka ring mag-abroad like Thailand or Japan. Marami akong kakilala na mga education graduates, especially yung mga major in English, math, yun. In demand yun sa ibang bansa, lalo na dun sa Japan. Try to consider Bachelor of Science in Education or whether secondary or elementary education. Pang-siyam, Bachelor of Science in Psychology. In demand ito sa mga companies. Kasi lahat ng companies may HR. Yung human resource natin dyan, recruitment. In demand din ito sa mga BPOs or corporate offices. Pwede ka rin sa mga recruitment agencies. Ngayon, mas priority na ang mental health. Kaya tumataas ang demand. So try to consider Bachelor of Science in Psychology. Number 8, Bachelor of Science in Multimedia Arts or Communication. Hindi man ito sa advertising agency, media companies, at online businesses. Pwede ka rin mag-freelance like video editor, content creator. Panahon ngayon, content equals pera. So try to consider Bachelor of Science in Multimedia Arts or Communication. Number 7, Bachelor of Science in Business Administration, BSBA. In demand ito halos lahat. Sa mga bangko, malls, corporations, pwede ka sa management, sales, o magsariling negosyo. Number 6, Bachelor of Science in Accountancy. Hindi man ito sa mga accounting firms, sa mga bangko, government agencies like BIR, at mga private companies. Always remember that lahat ng negosyo ay may pera. Kaya kailangan nila ng accounting. Kailangan nila ng accountant. Pwede ka rin mag-freelancing dito sa accountancy. Kasi lahat ng mga small businesses or even yung mga malalaking business ay kailangan nila ng bookkeeper at accountant. Number 5, Engineering. Whether civil, mechanical, or electrical engineering. In demand ito ngayon, lalo na sa Department of Public Works and Highways. Every year may projects, no? May construction. Demand ito kasi ngayon marami ng mga construction companies. Real estate developers, pwede kayo dyan. Takas kasi may infrastructure projects ang Pilipinas. So always remember na habang may ginagawa na project, may trabaho ka. Number 4, maritime courses. Marine transportation, mga seaman. Hindi man ito sa mga international shipping companies at manning agencies sa Pilipinas. Isa ito sa pinakamalaking source ng dollar income ng bansa. Pero in reality, malayo ka sa pamilya pero malaki ang pera. Number 3, Bachelor of Science in Nursing or Medical Technology or MedTech. Hindi man ito sa mga hospitals, DOH, clinics at lalo na sa abroad. Particularly sa United Kingdom, UK, US, and Middle East. Always remember, healthcare demand tuloy-tuloy locally at globally. Number 2, IT or computer science. BPO companies, pwede ka ditong mag-freelance as software developer at IT professionals. Ito ay isa sa pinaka-in-demand na skills ngayon as freelancers. And number 1, Bachelor of Science in Business Administration. Mag-specialize ka sa marketing management. Demand ito sa corporate companies, online businesses, e-commerce, BPO. Kapag marunong ka ng digital marketing, pwede ka sa ads, social media, online selling, always remember na digital economy ay tuloy na lumalaki sa Pilipinas. So yun yung 10 kurso dito sa Pilipinas na in demand ngayong 2026. Always remember na hindi mo kailangang piliin ang pinakamadaling kurso. Piliin mo ang kurso na in demand at siguradong may trabaho ka pagkatapos mong mag-eskwela. Dahil sa Pilipinas ngayon, ang problema ay hindi walang trabaho, kundi kulang sa skills. Maraming may graduate ng 4-year course, unemployed pa rin. So that's it mga idol. Kung gusto mo ng ganitong mga content, don't forget to subscribe mga idol sa ating YouTube channel. Maraming salamat.